Pagtukoy sa sufficiency in substance ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinasagawa ngayong araw sa Kamara. Ethics complaint laban kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga inaasahan muling tatalakayin o muling matatalakay sa sesyon ng Kamara ngayong araw. Malalaking contractor sa bansa planong kunin ang Department of Public Works and Highways para sa gagawing pagsasaayos ng Maharlika Highway. Mataas na airfare at iba pang problema sa turismo sa bansa, dinidinig sa Senado. At binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malaki ang tsansa na mabuo bilang bagyo ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 3, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inihayag ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na nagsimula na silang magbalangkas ng bagong panuntunan sa impeachment. Samantala, pagbobotohan din ng House Justice Committee members ang sufficiency in substance ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tumatayong tagapanguna sa Rules Rewriting Committee ng Kamara. Inihayag nitong nagsimula na silang balangkasin ang pagbabago sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Kasunod ito ng pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Bagaman dismayado sa naging desisyon ng Supreme Court, iginiit ni Congressman Defensor na iginagalang niya ito. Partikular na ang umano'y pagdikta ng Korte Suprema na sa initiation stage ng impeachment, katumbas ng isang session day ng Kamara ang isang calendar day. Binigyang diin ni Congressman Defensor na ibabatay sa saligang batas ang pagbabago sa panuntunan ng Kamara sa impeachment proceedings. I will not say what the new House rules will say, but we will respect the decision of the Supreme Court insofar as having one session day is equivalent to one calendar day. Mas malinaw lang ang ating magiging rules on impeachment as well as our rules on internal procedure. We will make it more definitive para mas malinaw ang intensyon ng konstitusyon at ng framers ng konstitusyon. Samantala, pagbobotohan naman ng House Justice Committee members ang sufficiency in substance ng mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipagpapatuloy ang pagpupulong ng House panel ngayong araw ng Martes, February 3. Ibig sabihin, pagdedebatihan sa House panel kung pasok ba sa impeachable offense ang mga aligasyon laban sa Pangulo. Inisyal na hakbang pa lang ito sa proseso ng impeachment ng Kamara at hindi nangangahulugang may sapat ng batayan ng reklamo. If either of the complaints will pass the sufficiency of substance, meaning maski isa lang po ay may masabi naming sufficient in substance siya, papasa po yan and then we will proceed with the next steps. Araw ng Lunes, February 2, natukoy ng House Justice Panel na kapwa sufficient in form ang una at ikalawang impeachment complaints laban kay PBBM. Ibig sabihin, beripikado ang mga ito, sinumpaan ng mga complainant, may nag-endorsong kongresista at sumailalim sa notary public. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa kaugnay na balita, isinasagawa ngayong araw sa Kamara ang pagtukoy sa sufficiency in substance ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbobotohan ng House Justice Panel members kung pasok sa impeachable offense ang mga alegasyong nakapaloob sa dalawang reklamo laban sa Pangulo. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, nakapagbotohan na ba ang mga House Justice Panel members sa sufficiency in substance ng reklamong impeachment? Aga, hindi pa nakakarating ang House Justice Panel sa botohan kung sufficient in substance ba yung mga reklamong impeachment ay inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga oras na ito. Giit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, hindi uusad yung impeachment proceedings laban kay PBBM kung hindi sufficient in substance yung mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Ibig sabihin yung mga aligasyon ba pasok sa mga impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Nagbigay din muna ng paliwanag yung kongresistang nag-endorso ng unang reklamong impeachment laban kay PBBM, partikular na si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na nag-endorso sa unang reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Inisa-isa nito yung mga pinaniniwalaang ginawa ng Pangulo na maituturing na impeachable offense sa ilalim ng saligang batas. Kasunod nito, pinagtalunan naman ng mga miyembro ng House Justice Panel kung dapat bang kabilang sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung may personal knowledge ng complainant at authentic records ang mga aligasyon sa unang impeachment complaint. Giit ni House Deputy Minority Leader at Acting Teachers Party Representative Antonio Tino, hindi sa puntong ito dapat ito pag-usapan kundi sa hearing proper ng impeachment complaint. Pero ayon naman kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, mahalagang maisama sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung authentic ba yung mga attachment at records ng reklamo para maiwasan yung mga bogus na impeachment complaint. Napagdesisyonan naman ng House Justice Panel na isama ang determination ng authenticity ng attachment sa pagtukoy kung sufficient in substance ang reklamong impeachment matapos na makakuha ng 24 na botong sumusuporta rito at 21 hindi sumusuporta rito. Gayunman, Aga, merong ilang kongresista na nagpahayag ng pangamba na po pwedeng makabalam o bagal sa proseso itong napagdesisyonan ng House Committee on Justice Panel at maaaring maapektuhan nito yung mga inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa mga oras na ito ay ang tinatalakay na yung unang impeachable offense sa ilalim ng unang reklamong impeachment na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na maituturing na culpable violation o matinding paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko, yung umano'y kidnapping at pag-surrender sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Public Accounts, ang mga supporting documents ay mga news reports lang umano. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain kahapon ng dalawang magkaibang grupo sa House of Representatives. Kapwa umaasa ang dalawang grupo na maaaksyonan agad ito ng Kamara. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Nagpahayag ng kumpiyansa ang mga complainant at endorsers ng panibagong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na mas matibay ang ebidensya nila ngayong taon. Ayon kay former House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, naniniwala silang sapat ang nilalaman ng kanilang reklamo para umusad ito. Ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President.
Para naman kay Kiko Aquino D, na bahagi ng grupo na naghain ng ikalawang impeachment complaint kahapon February 2, sigurado silang hindi mababasura sa teknikalidad ang kanilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Anila, naniniwala silang matibay ang ebidensyang kanilang inilatag sa nasabing complaint. Ano po yung confidence level na napapasok ito pagdating dun sa sufficiency In form and substance. Sufficiency in form and substance, we're quite confident naman po. Very confident. Giit naman ng isa sa endorser ng isa sa mga complaint na si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. May sapat na basihan ang mga akusasyon kay VP Sara para ituring itong impeachable offenses. We cannot speak on behalf of the others. Nung nakita ko na nga yung complaint, and that's why I decided nga, as I said, to endorse it kasi maniniwala ako dun sa mga allegation na merong enough support, evidentiary support, and may basehan that these are really impeachable offenses. So I cannot speak on behalf of the others. Binigyang diin naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga endorser. Mas naging matibay ang reklamo laban sa Vice-Presidente ngayong taon dahil sa paglutang ng mga bagong testigo. Kabilang na aniya rito ang idinagdag sa naunang reklamo ng mga testimonya o revelasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y anomalya sa Department of Education na noon ay hawak ni Vice President Duterte. We have strong basis for this impeachment complaint. Nadagdagan pa nga with the Madriaga testimony. So, ang ating muling hiling ay sa House Committee on Justice o kung ano mang kapalaran nito sa House ay agad mabagsakan na merong probable cause for impeachment, matransmit po ito sa Senate at magsimula ang trial and that it proceeds forthwith. Kaugnay ng mga ito, ayon sa complainants at endorsers, ang bola o ang susunod na aksyon ay nasa Kamara na, kung saan hinamon nila ang mga noon ay nasa 19th Congress na bumotong muli ng pabor sa impeachment ni VP Sara upang mapabilis nila ang pag-akyat nito sa Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ngayong araw ang muling pagbubukas sa ethics case laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay matapos ang 60 araw na suspensyon na ipinataw sa mambabatas dahil sa unethical behavior nito. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung detalye niyang gagawing pagtalakay sa ethics complaint laban kay Congressman Kiko Barsaga? Aga inaasahang mamayang alauna ng hapon ay muling bubuksan ng House Ethics and Privileges Committee itong ethics case laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga at isa sa antabayanan natin ay yung presensya ng nasabing mambabatas. Inaasahang pag-uusapan muli ngayong araw ang kaso laban kay suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Ayon kay House Ethics and Privileges Committee Chairperson at 4-piece Party List Representative JC Abalos, personal nang naisilbi ang notice sa opisina ni Representative Barsaga nitong nakaraang linggo. Kaya't inaasahan ng panel ang pagdalo at buong kooperasyon ng mambabatas sa pagpapatuloy ng pagdinig. Magugunitang sumailalim sa 60-day suspension na walang sahod at allowances si Congressman Barsaga mula noong December 1, 2025 dahil sa unethical behavior. At kaugnay nito, hinihiling naman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na palawigin ang suspensyon dahil sa umano'y patuloy na hindi akmang asal ng kapwa kongresista. Tiniyak naman ni Committee Chairperson Representative Abalos na magiging patas ang komite at susundin ang House o ang rules of the House at due process sa paghimay sa naturang kaso. Ngunit bago ang mga ito, ipinahayag na ni Congressman Barsaga na sa kanyang social media page ay hindi ito tutugon sa patawag ng ethics panel.
Aga dagdag pang detalye sa isang Facebook post na latest dito ni Congressman Barsaga. Sinabi nito sa inaasahang pagbabalik niya sa Kamara ay isusulong niya yung ilang mga batas na aniyay para sa kapakinabangan ng taong bayan. Kabilang na dito is yung VAT Abolition Bill at yung pagsusulong niya na ma-adjust yung national minimum wage. At yun nga, mamayang alauna ng hapon inaasahang magsisimula itong pagdinig sa ethics complaint laban kay Congressman Barsaga at aantayin natin kung magpapakita bang personal o dadalo ng personal sa pagdinig ang nasabing mambabatas o talagang tutuparin niya yung kanyang post sa social media na hindi niya dadaluhan yung patawag. Ayan muna update mula rito sa House of Representatives. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na No Work, No Pay Compensation Scheme sa mga mambabatas. Inihain ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill number 7432. Sa ilalim ng panukala, tatanggap lamang ng sweldo ang mga kongresista at senador sa mga araw na present sa trabaho at gumagawa ng kanilang legislative duties. Kabilang na ang pagdalo sa plenary sessions, committee hearings at engagement sa official activities. Inihain ang panukalang batas sa gitna ng pagiging missing in action ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Hinamo ni Ombudsman Crispin Boying Remulla si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isauli ang bilyong-bilyong pisong umano'y nawawalang pondo ng gobyerno bilang patunay ng kanyang mabuting intensyon. Ayon kay Remulla, malinaw na senyales ng good faith ang agarang restitution sa kinakaharap ni Ko na malalaking kaso ng katiwalian. Iniutos na ng Sandigang Bayan ang pag-aresto kay Ko at idineklara siyang pugante kaugnay ng umano'y anomalya sa multi-billion peso flood control projects at budget insertions. Kasalukuyan siyang nahaharap sa mga kasong malversation, graft at falsification of documents. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na wala pang inilalabas na Interpol Red Notice laban kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay NBI Director Lito Magno, nasa Interpol headquarters sa Lyon, France ang pagpapasya sa Red Notice at kasalukuyan pa itong sinusuri, kaya wala pa silang kontrol kung kailan ito mailalabas. Sa kabila nito, bineberipika na ng ahensya ang mga huling lokasyon ni Ko, kabilang ang mga bahay, negosyo at iba pang ari-ari ang posibleng konektado sa kanya. Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa ibang ahensya at foreign counterparts nito para matukoy kung nakaalis na ng bansa ang dating mambabatas. Si Ko ay nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Sinimulan na kahapon ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation o investigasyon sa reklamong plunder kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Ramon Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay pa rin ito ng flood control projects anomaly. Narito ang report ni Dante Amento. Formal nang sinimulan kahapon ng Department of Justice ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pero hindi dumating sina Estrada at Revilla. Sabi naman ng DOJ, hindi pa naman obligadong pumunta ang mga ito. Para lang anya sa reception of records ang isinagawa. But when the time comes that the counter affidavits have to be submitted, the next scheduled hearing, then that's the time that they will be invited to hear. Ayon sa abogado ni Estrada, kakarafol lang ng reklamo sa panel of prosecutors. Karakuha pa lang ng complaint. Samantala si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay dumalo sa investigasyon. Ayon pa kay Bunuan, pag-aaralan nila ang reklamo. Hindi pa rin ito nakapagsumite ng counter affidavit sa reklamo. I have to study it actually muna. I have to study it. I don't know. I think it's something to do with the allocations for members of the Senate. Itinanggi nito na sangkot siya sa nasabing krimen. Dagdag pa niya, hindi siya aalis ng bansa. Nakamonitor lang siya sa kanyang asawa na inaasahang sasailalim sa operasyon ngayong buwan.
Yeah. the whole trial po? Yeah, of course. I'll be here. I'm just waiting for yung schedule for the operation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinismiss ng Department of Justice ang 3 reklamo kaugnay ng excise tax laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya matapos mapag-alamang hindi sila ang may pananagutan sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa DOJ, ang mga kaso ay nagmula sa reklamong inihain ng Bureau of Internal Revenue kaugnay ng umano'y hindi nabayarang buwis sa ilang mamahaling sasakyan kabilang ang Land Rover, Range Rover, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz. Gayunman, iginiit ng panel na importer at hindi buyer ang dapat managot sa excise tax. 2 sa 5 kabuuan tax cases ang may nakitang prima facie evidence at nakatakdang ihain sa Court of Tax Appeals dahil umano sa hindi tamang pagdedeklara ng kita sa income tax returns ng mag-asawa noong 2020 at 2021. Samantala, may hiwalay pa rin kinakaharap na kasong graft ang Diskaya couple matapos silang sampahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang kaso ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at anak nitong si John Ismael. Ito'y ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos na maaresto ang 4 na mga suspect sa krimen. Kasama rito ang car agent na sina Christian Suarez Panganiban at Pia Panganiban. Helper nila na si Hil Baldemoro D. Jr., kapatid ng dating pulis na si Maribel Suarez Panganiban at ang asawa ng biktima na si Police Senior Master John Molinido. Lumabas sa investigasyon na huling nagtungo ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang suspect noong January 16 bago ideklarang missing persons noong January 19. Nagbentaan nila ng Innova sa halagang 450,000 si Dayan para idagdag sa pambili ng Montero. Sa halip na ibigay ang binibiling Montero, pinatay ng mag-asawa ang babaeng pulis at tinangay ang pera. Kaugnay nito, sinabi ni Remulla na hindi absuelto sa kaso ang asawa na si Police Master Sergeant Molinido sa kaso dahil inaalam pa rin ang posibleng partisipasyon nito sa krimen. Matatandaang natagpuan ang bangkay ni Molinido sa isang sapa sa kahabaan ng Pulilan Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong, Malabon noong January 24. Habang noong January 29, natagpuan ang bangkay ng kanyang anak na si John Ismael sa isang taniman ng kalamansi sa Barangay Maluwid, Victoria, Tarlac. Inihayag na Malacanang naghanap ng handa ang Pilipinas para mag-host ng mga pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong taon. Ayon sa Presidential Communications Office, inilahad ng mga ahensya na kasama sa paghahanda ang kani-kanilang plano at concrete deliverables na layon lumikha ng trabaho, suportahan ang maliliit na negosyo, pagandahin ang digital services at palakasin ang people-centered programs. Kinumpirma ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na mahigpit ang koordinasyon ng mga departamento upang matiyak na may direktang benepisyong pang-ekonomiya ang chairmanship ng bansa sa rehiyon. Inaasahang mas mapapalakas ang kooperasyon, kalakalan at katatagan ng rehiyon sa pagdaraos ng ika-48 at ika-49 na ASEAN Summit sa bansa. Tiniyak ng Philippine National Police na mahigpit na ipinatutupad ang mga health protocols kaugnay ng mga idinaraos na ASEAN meetings sa bansa sa gitna ng banta ng Nipah virus. Ayon kay PNP Director for Operations Police Major General Ronnie Francis Cariaga, kabilang sa tinututukan ng Interagency Task Force ang posibleng banta ng Nipah virus. Ayon kay Cariaga, bahagi ng task force ang Department of Health at Office of Civil Defense at kasama sa kanilang threat updates ang usaping pangkalusugan. Nagsimula noong Enero ang mga ASEAN meetings at inaasahan ding magkakaroon ng mga leaders meetings sa Mayo at Nobyembre ngayong taon.
Plano ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kunin ang pinakamalalaking contractor sa bansa para sa gagawing pagsasaayos ng Maharlika Highway. Ayon kay Secretary Vince Dizon, layo nito na masiguro ang mabilis at matibay ang pagkakagawa ng Maharlika Highway na siyang nagsisilbi anilang economic backbone ng bansa. Plano ng DPWH na matapos ang pagsasaayos ng Maharlika Highway sa loob ng 2 taon. Kung gagawin na natin ito, gagawin na natin ang tama na pangmatagalan na. At para magawa yun, tama yung sinabi ni Governor, kailangan i-disenyo siya ng tama. Hindi yung masisira ngayon, papatsin mo, after 6 months pag umulan, dumaan yung mga mabibigat na truck, sira na naman ulit. No, hindi na pwede yun. Kung gagawin natin ito ng tama, bago matapos ang termino ni Pangulo, hopefully, as early as the end of 2027, yung malaking bahagi ng Daang Maharlika mula Northern Luzon hanggang Mindanao, maayos na. Tiniyak ng Department of Transportation na handa na ang Calbayog Airport sa Samar na tumanggap ng jet aircraft operations upang mas maraming pasahero ang maserbisyuhan at mapababa ang pamasahe sa eroplano. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, makikipagtulungan ang DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines sa lokal na pamahalaan at mga airline upang masimulan ang paglipad ng mas malalaking eroplano kabilang ang mga jet tulad ng Airbus. May habang 2,000 na metro at lapad na 45 na metro ang runway ng paliparan na sapat na para sa jet flights. Maglalaan din ang kaap ng pondo para sa asphalt overlay, strip grade correction, perimeter fencing at paglalagay ng precision approach path indicator lights para maging ligtas ito kahit sa night operations. Dagdag pa ng DOTR, inaasahang mas mapapabilis at magiging epesyente ang biyahe papasok at palabas ng Samar sa oras na tuluyang mailunsad ang jet services sa paliparan. Para sa paliparan natin dito sa Calbayog, yung runway po ninyo, mahaba po, napakaganda, 2,000 by 45. Pwede na po ang jet operations yan. Nag-usap kami ni Go, kasi kami ni Mayor Mon. We're going to help po in coordinating with the airlines. Kung meron pa kami kailangan gawin to make it na, sabihin natin, safer, gagawin po natin. Naglabas ng mahigpit na babala ang Philippine National Police matapos ang magkasunod na insidente ng bomb joke sa Ninoy Aquino International Airport na nagdulot ng alarma at pagkaantala sa operasyon ng paliparan. Sa pinakahuling kaso noong January 30 sa Terminal 3, isang pasahero ang umunoy nagbitiw ng bomb-related statement habang ini-inspeksyon ang kanyang bagahe dahilan upang agad rumesponde ang Aviation Security Group, Explosive Ordnance Disposal at Canine Units. Ligtas man ang resulta ng inspeksyon, inalis sa flight at isinailalim sa investigasyon ng pasahero. May kahalintulad din itong insidente noong January 26 sa isang biyahe patungong Bacolod kung saan ini-escort ang pasahero at inihahanda ang reklamong paglabag sa bomb joke law at unjust vexation dahil sa naturang pahayag. Binigyan diin ng PNP na hindi magandang biro ang bomb joke dahil maaari itong magdulot ng takot, aberya at panganib sa lahat. Dahil dito, miling pinaalalahanan ang publiko na makipagtulungan sa seguridad at iwasan ang anumang bomb-related na komento sa loob at paligid ng paliparan. Nilinaw ng Land Transportation Office na wala silang ipinatutupad na restrictions at hindi rin limitado sa online payment lamang ang kanilang mga serbisyo. Ayon sa LTO, wala silang kautusan o direktiba na limitado lamang sa online payment ang kanilang mga transaksyon. Paglilinaw ng ahensya, ang lahat ng kanilang LTO offices ay otorisadong tumanggap ng iba't ibang mode of payments alinsunod sa kung ano ang available o kakayahan ng mga kliyente, kabilang na dito ang cash, card at iba pang electronic payment channels.
Paglilinaw ng LTO, ang anumang restriction sa payment options ay hindi sang-ayon sa kanilang polisiya. Dagdag pa ng ahensya, hindi nila sakop ang anumang convenience fee na kasama sa sinisingil ng mga online payment channels. Muling nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scam Watch Pilipinas sa bagong modus operandi ng love scams lalo na ngayong Pebrero. Ayon kay Josel de Guzman, founder ng Scam Watch Pilipinas, 5 ang pangunahing target ng love scammers. Kabilang dito ang matatanda, solo parents at mga naghahanap na kapartner. Gayun din ang financially stable professionals at mga individual na pressured sa kasal o nahihirapang makahanap ng relasyon. Mas pinadali na rin at mas organisado na ngayon ang panlilinlang sa mga biktima dahil gumagamit ng mga peking profiles at AI-generated photos sa mga scammer. Scripted at automated na pakikipag-usap ng mga scammer na naglalayong manipulahin ang damdamin ng biktima bago humingi ng pera. Just to manage expectation, si Global Anti-Scam Alliance, doon sa survey nila, until now, we still stand by 3% lang. 3% lang yung chance na marirecover pa yung pera mo pag na-scam ka. So, ganun kaliit yung chance. Kaya nasa prevention kami. Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. Bago pa tayo kumain, kailangan may picture muna. Kasalukuyang dinididig ngayon sa Senado ang ilang problema na nararanasan sa sektor ng turismo sa bansa. Pangunahin na dito ang mataas na airfare o pamasahe sa mga domestic flights sa iba't ibang lugar sa bansa na mas mataas pa kumpara sa ilang Southeast Asian countries. Mula sa Senado, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, may tugon na ba dito yung mga kaukulang ahensyang kaugnay ng mga problema sa turismo, lalo na itong mataas na domestic airfare? Aga nakikiisa ang Department of Tourism o DOT sa panawagan ng publiko para sa komprehensibong tugon sa pangangasiwa ng presyo ng mga tiket at gayon din ang pagpapabuti ng infrastruktura at accessibility. Ito ang binigyan diin ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa isinasagawang pagdinig ng Senate Committee on Tourism ngayong araw. May kapuna-punang disconnect sa pagitan ng marketing at ng realidad sa sektor ng turismo sa bansa. Ito ang inihayag ni Senador J.V. Ejercito, chairperson ng komite, sa gitna ng anyay pag-imbita sa mga tao kaugnay ng turismo. Ngunit sira-sira ang mga kalsada, hindi pa naitatayo ang mga tulay at ang mga paliparan na nagsisilbing gateways ay hindi nagbibigay ng welcoming experience. Bukod dito, ang anyay entrance fee sa anyo ng napakataas na presyo ng airfares o mga pamasahe sa eroplano ay hindi na abot kaya. We take note of news reports which indicate that a one-way ticket to Siargao can cost as much as 18,000 to 20,000 pesos, while a round trip to Japan or Hong Kong is significantly cheaper. Last August 2025, the airfare to the island cost 25,000 to 30,000 pesos according to reports. A comparison made by Science Connect last January 25, 2026 revealed that the flight to Basco Batanes cost 27,750 pesos, an amount relatively higher than the airfares going to major tourist destinations like Tokyo, Seoul, and other Asian countries. Nilinaw naman ni Secretary Frasco na ang dalawang pinakahadlang sa pagpapabuti ng turismo sa bansa ay hindi promotions kundi infrastruktura at connectivity. Batay-anya ito sa isinagawang konsultasyon nationwide ng National Tourism Development Plan sa mga stakeholder sa iba't ibang sektor ng turismo. These two objectives are not within the province of the Department of Tourism's mandate.
This is why we have advocated as best we can to ink convergences with our fellow government agencies whose chief mandate falls upon the development of infrastructure and connectivity. Aga nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Tourism kung saan ilang ahensya pa ang inimbitahan upang sagutin ang issue ng mataas na presyo ng mga local airfare. Kabilang na dyan ang Civil Aeronautics Board o CAB at ang Department of Transportation. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. At para naman sa ating weather update, malaki ang posibilidad na mabuo bilang isang ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,110 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sakaling maging tropical depression, ayon sa Pag-asa, tatawagin ito na Bagyong Basyang na siyang ikalawang bagyo sa bansa ngayong 2026. Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government sa lahat ng local government units na bumuo ng mga local cluster na hahawak sa mga kaso ng nasasawi at nawawala tuwing may kalamidad bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda bago ang panahon ng bagyo. Bilang lead agency ng National at Regional Management of Dead and Missing o MDM Cluster, iginiit ng ahensya ang kahalagahan ng mas malinaw na koordinasyon sa pagitan ng mga LGU, national agencies at response partners upang matiyak ang maayos na proseso, tamang dokumentasyon at maayos na pagtrato sa mga biktima. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2026-003, inaatasan ang mga LGU na mag-organisa ng MDM teams na makikipagtulungan sa Incident Command Post at Search, Rescue and Retrieval Clusters para sa sistematikong operasyon bago, habang at pagkatapos ng sakuna. Ayon sa DILG, mananatiling aktibo ang mga team hanggang sa ma-verify at maitala ng wasto ang lahat ng kaso upang masiguro ang organisado, maagap at makataong pagtugon sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Isang lalaki ang nakiusap sa UNTV News and Rescue na maihatid ang kaibigan nito mula sa Baguio General Hospital and Medical Center pauwi ng kanilang bahay. Ayon sa lalaki, kinulang na sila ng pamasahe kaya't humingi sila ng tulong lalo pa at nasimento rin ang binti ng kanyang kaibigan. Narito ang ulat ni Emma Ruth Go. Papahatid niyo po kasi Nakiusap ang isang lalaki sa UNTV News and Rescue Team upang masolusyonan ang problema nilang magkaibigan ika-1 ng Pebrero, araw ng Linggo. Kapwa na sa Baguio General Hospital and Medical Center sa Baguio City at pauwi na sana, subalit ayon sa lalaking lumapit, kulang na ang kanilang pamasahe pauwi sa kanilang bahay sa Navy Base, Baguio City. Ayon sa magkaibigan, 15 minuto na silang naghihintay sa labas ng ospital. 50-50 po kami sa pamasahe po, kaya... 50-50 kayo sa pamasahe kanina? Kaya, inalam yun si kuya ako nakasama ko, tumulong sa akin na kasama sinamahan ko ng paglabas ko. May masakit sa inyo, sir? Yung ano ko lang po yung... Paalam ko, yan lang po yung masakit. Sa katawan po, wala. Ayon sa pasyente, nangyari ang aksidente sa Marcos Highway bandang 1:00 ng tanghali noong araw din na iyon, dahilan upang sementohin ang kanyang binti. Kwento ng pasyente na outbalance ito sa Marcos Highway habang sakay ng kanyang motorsiklo. Habang pauwi, binantayan ng team ang vital signs ng pasyente. Nag-overtake po kayo? Saan pong lugar yun, sir? Baba ng ano pa, sa Metro Line, sa Marcos Highway. Marcos Highway. Doon po nangyari ang aksidente. Pagdating sa lugar, inasistihan ng grupo ang pasyente, inilagay sa backboard upang mabuhat at maiakyat sa hagdanan papasok sa kanyang kwarto.
Maraming salamat po. Hindi lang isa lang salamat. Talagang marami. Talaga. Maraming salamat po. Salamat Tulong din niyo po po. sa naiuwi na po namin kayo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruth Go, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang buhang flyover sa Iloilo City para sumailalim sa assessment at structural repair. Ito ay matapos na makitaan ng mga bitak at mga baklas na semento ang nasabing flyover. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano katagal na isasara yung buhang flyover at kumusta yung traffic sa lugar? Aga sa ngayon ay traffic na dito sa bandang lugar ng flyover dahil 2 buwang isasara sa mga motorista itong buwang flyover sa Iloilo City para isailalim sa full structural repairs at assessment. Sa inilabas na advisory ng Iloilo City Traffic Management Office, isasara ang flyover mula February 1 hanggang March 25, 2026 para bigyang daan ang pagsasaayos nito. Inabisuhan ng mga motorista na dumadaan sa Haro na asahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko kaya mas mabuti na maghanap muna sila ng alternatibong ruta. Ang pagsasaayos sa flyover ay iniutos mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na personal nitong makita ang mga bitak at mga nahuhulog na debris nang bumisita ito sa lungsod kamakailan. Inatasan din ni Dizon ang project contractor nito na tiyaking makumpuni agad ang tulay para na rin sa kaligtasan ng publiko. At sila rin ang magso-shoulder sa gagastusin para sa repair. Maglalagay naman ng city government ng mga traffic enforcers sa lugar para maibsan ang trapiko. Ang 315 million pesos na 2-lane buhang flyover ay binuksan sa publiko noong May 2023. Ito ay may haba na 340 meters at 10.34 meters na lapad. Yung mga ating balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Isang 3 taong gulang na bata ang nasagip ng tauhan ng Philippine Coast Guard matapos na malunod sa isang beach sa barangay Lorenzo, Balabagan, Lanao del Sur. Ayon sa PCG, pasado 3:00 ng hapon nitong February 1 na may napaulat ang isang batang nalunod habang naliligo sa beach resort. Agad naman silang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa bata. Tagumpay naman itong na-revive at agad dinala sa Malabang Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Paalala ng PCG sa mga magulang, bantayang maigi ang kanilang mga anak para maiwasan ng ganitong mga aksidente. Sa gitna ng malamig na panahon na nararanasan sa Baguio City kung saan ay naitala lamang din kanina ang 13 degrees Celsius na temperatura, nananatiling mababa ang mga kaso ng flu o trangkaso sa lungsod batay sa monitoring ng City Health Services Office. Mula sa Baguio City, makipalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, nasa ilan lamang ba yung mga flu cases dyan sa Baguio City sa ngayon? Yes, Aga, ang naitala pa lang dito sa lungsod ng Baguio ay nasa 18 ayon sa City Health Services Office. Sa kabila ng malamig na panahon, nananatiling mababa pa rin ang flu cases dito sa Baguio kumpara o epekto ng mas maayos na pag-aalaga sa sarili at pag-iwas sa lamig. Ayon kay Baguio City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes na nakatulong ang mas maayos na pag-aalaga sa sarili kabilang na ang pag-iwas sa lamig at pag-inom ng tubig. Kaya nananatiling below normal ang mga naitatalang kaso. Patuloy pa rin nangongolekta ng ulat ang City Health Office mula sa mga ospital, health
centers at pribadong klinika para makuha ang mas kompletong datos sa sitwasyon ng flu sa lungsod. For the reported influenza-like illnesses, we had a 43% reduction from the same period last year. We don't know this past week. Mababa nga po ang ating mga cases, siguro dahil we know how to take care of ourselves also, no? Even if nakikita po natin na may mga nagsisipon, it's still below the cases compared last year. Kaugnay nito, naglabas na alala ang University of Baguio kaugnay sa paggamit ng face mask sa loob ng kanilang campus bilang pag-iingat laban sa H3N2 superflu. Ayon sa University Risk Management Office, kasama ang UB Medical and Dental Clinic na pinapayuhan ang mga estudyante at kawani na may sipon, ubo o hirap sa paghinga na magsuot ng face mask habang nasa loob ng universidad upang maiwasan ang hawaan. Nilinaw naman ng City Health Office ang paggamit ng face mask ay voluntary lamang at higit na inirekomenda sa mga may sintomas ng sakit lalo na sa mataong lugar. Sana voluntary lang po, hindi po mandatory. Voluntary for those who are sick, those children who have symptoms of flu. Wag muna pong pumasok, wag muna payagan pumasok ng mga magulang. At syempre po kung okay naman po sa children, sa mga ating mga children na mag-mask, why not? Okay lang po, no? But it should not be a mandatory use of the face mask. Paalala ng Health Office at ng mga paaralan, mas mainam na manatili muna sa bahay ang may sakit at magpatingin agad. Sa papalapit na panagbangan, hinikayat ang lahat ng magbaon ng jacket, panlaban sa lamig, uminom ng tubig at maging mapagmatsyag sa kalusugan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo. Maraming salamat, Grace Doctolero. Ipagbabawal na ng China ang paggamit ng mga nakatago o hidden door handles sa mga electric vehicle matapos ang serye ng aksidente kung saan nahihirapang makalabas ang mga pasahero dahil hindi bumukas ang pinto. Sa ilalim ng bagong regulasyon, lahat ng sasakyang ibebenta simula Enero ng susunod na taon ay kailangang may mekanikal na pangbukas ng pinto sa loob at labas upang masiguro ang agarang pagresponde sa oras ng emergency. Sumikat ang ganitong disenyo matapos itong gamitin ng Tesla. Ngunit nasangkot din ito sa mga reklamo at investigasyon sa Estados Unidos at Europa dahil sa umunoy bigla ang hindi paggana ng mga hawakan. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hakbang na maiwasan ang pagkakakulong ng mga pasahero sa oras ng power failure at masiguro ang kaligtasan sa mabilis na lumalaking merkado ng electric vehicles sa China. Nilabag umano ng Department of Homeland Security ang batas matapos pagbawalan ang mga miyembro ng United States Congress na makapasok sa immigrant detention facilities ng walang isang linggong abiso. Ayon kay U.S. District Judge Jacob, illegal ang patakarang one-week notice dahil may kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng agarang inspeksyon, lalo't sila rin ang naglalaan ng pondo para sa ahensya. 13 Democratic Congressman ang naghain ng reklamo matapos silang harangin sa pagbisita sa mga pasilidad ng Immigration and Customs Enforcement kung saan nakakulong ang mga migranteng nakatakdang i-deport. Kasabay nito, muling sumiklab ang partial government shutdown matapos tutulan ng mga Democrat ang panukalang dagdag pondo para sa immigration enforcement ng administrasyon. Mula sa screen, ngayon ay live nang nasaksihan ng mga Dabawenyo ang isang kwento ng pag-ibig, musika at hugot. Unang dinala ng Wish 1075 ang Wish Day Tour 2026 sa Davao City na muling bumuhay sa kakaibang romantic concert film experience sa pamamagitan ng Wish Day Love Tales. Tunghayan ang kilig at emosyon na naranasan ng mga wisher sa unang destinasyon ng tour. Narito ang report ni Marisol Montaño.
Sa opisyal na pagsisimula ng Wish Day Tour ngayong taon, Davao City ang unang destinasyon ng Wish 1075. Kaya naman, ang mga wishers mula sa iba't ibang panig ng Mindanao ay bumiyahe patungo dito sa Durian Capital of the Philippines upang maranasan ang kakaibang concert film experience na hatid ng Wish Day Concert. Matapos masaksihan ng mga Davaoenyo ang Wish Day Endless noong nakaraang taon, muling dinala ng KDR Music House at Wish 1075 ang isang panibagong kwento ng pag-ibig, ang Wish Day Love Tales. Hindi pa man nagsisimula ang concert film, ramdam na ang pananabik ng mga Davaoenyo wishers sa magiging takbo ng istorya. Dati nasa Medium lang kami, nasa YouTube lang kami nakapanood. Ngayon po, super excited na ma-experience namin yung live na po. Sobrang nakaka-overwhelm po, lalo na po inaabangan po namin ang music band po na over October. So grabe po, nakaka-excite po talaga, lalo na first timer po kami makatalo ng Wish Day concert po. Going here to Davao is very exciting because the road itself is really exciting. From Butuan City going here. Sa bawat hugot lines, sabayan pa ng makaantig damdaming pagtatanghal ni na Amiel Sol, Over October at Aquila Paking. Marami ang kinilig, tumawa at napahiyaw sa bawat tagpo ng kwento. For me po, it's nice na naay like story tapos after story po kay Flays na music. Same pattern sila sa music, like pag sad yung scene, sad din yung music, like ma-feel dyan mo siya if on-set siya na scene po. Gaano kalaking mo, kalaki yung pag-ibig mo. Pero wala ka dun na ipakita yung pag-ibig mo na yun, parang hindi rin siya nag-i-exist po. Yun po yung matak sa akin. Sa unang pagkakataong makapunta at makapag-perform ng live sa Davao City, ramdam ng mga OPM artist ang mainit na pagtanggap ng mga wishers sa kanila at sa musikang dala nila. Grabe yung, alam mo yung nakapatay pa yung ilaw, makita ka pa lang nila. Grabe yung appreciation nila sa amin. Ramdam na ramdam ko yung welcome nila. Nakakataba talaga ng puso. Nakakaabot pala dito yung music ko. Nararamdaman ko na yung energy, so sobrang saya talaga. We had a segment where we went down to the crowd, and to be honest, it's something that we like doing, so we do it a lot. But it's just so nice kasi here parang everyone is so enthusiastic. Everyone met with us, lumapit sila, and it's nice kasi syempre when we get to perform, parang it's that little part of our set where we connect more with the people. Labis ang kanilang pasasalamat sa pag-imbita ng Wish 1075 at walang sawang pagsuporta ng kanilang mga tagahanga. Those 11 years, grabe ang naging suporta, ang naging impact ng Wish sa OPM. Grabe yung naging suporta nila. Nagkaroon kami ng platforms, yung mga original songs, nagkaroon ng platforms na maikalat pa, mai-broadcast. Bringing artists to different parts of the Philippines and allowing our music to have a different life through the stories that they tell. So, ang ganda kasi habang pinapanood ng mga audience members itong palabas na ito, pati sila parang naisip nila, uy, pwede din tong soundtrack sa buhay ko. Mas nakaka-relate pa sila. As an OPM artist at lahat naman ng musician dito sa Pilipinas, pangarap makapag-wish bus, di ba? So sobrang laking bagay na ma-feature ng Wish, ganyan. Lahat ng anything that has to do with Wish ay sobrang laking tulong sa pagbo-boost ng platform ng isang artist. So sobrang grateful talaga natin sa Wish. Sa pagtatapos ng gabi, hindi lamang mga alaala ng awitin ang bitbit ng wishers pauwi, kundi ang mga kwentong nagpapaalaala na ang pag-ibig, kahit man dumaan sa pagsubok, ay nagwawakas pa rin sa pagtanggap at pagpapatawad. Marcel Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 72 na nagsasabi, "Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin
kaysa libong ginto at pilak. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.